napanggit niyo yung pelikula ni FPJ, Oo. napanood niyo po ba yung pelikula ni Lito Lapid? Ba? Guerrero. Ayun. Cuadro de Alas. At saka, masaya kahapon, ha? Oo. Hindi, nung isang araw. Nung isang araw. Nag-viral Hindi ba yung Guerrero nasa kaya yung Hieronimo. Ayan, Hindi, sabi na pag ginagamit nila yung salitang ang taong bayan. Yan, laging ganun san eh. Taong bayan, Alam mo, taong bayan. Hindi. Oo. Sabi niya, lugi ang taong bayan. Oo. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Yan, oo. Hindi yan. Ang tamang salita doon, yan ang gusto ng akbayan. Oo. Sila lang naman yun eh. Yung taong bayan, hindi. Ayaw nila. Oo. Oh, kapag kaya nga dapat palitan nila yung ginagamit. Hindi, lugi ang taong bayan. No. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Galit ang taong bayan. Hindi, ganito yan. Lugi ang akbayan. Oho. Bayan. Hindi yan ang gusto ng akbayan. Oho. Di ba? Opo. Oh, galit ang akbayan. Tsaka yung isang bayan, isang Wansang bayan. Wansang bayan, yan. Oh, Opo. yung wansang bayan at akbayan, pareho lang naman kayo ng kalagayan. Yan, Oh. opo. Pero halimbawa, Sen, ang nakasakdal ngayon, halimbawa, naging Vice President si Leila de Lima. Oh. Halimbawa Ipaglalaban niyo. Ilalaban ko pa rin sapagkat mali nga eh. So, Ayun. hindi sa personality to. Oh. Wala akong personality. Pinag-uusapan nga, batas eh. Kung ano yung totoo. Rule of tama. law. Kaya lang, mali yung example mo, hindi magiging vice president yun. Idugtong ko sa punto na yan, Sen. Ano ha? Ito po. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Ano ha? Sabi nila... Sino? Yung House Committee on Good Government. Ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Ano ha? Yun kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps Yan. na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara Dagdag daw eh. oo, na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So, hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Dali, sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Yes, Oh, lalo na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh di magsapatos ka, di ba? Opo, oo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun eh. Walang tinik. Halimbawa, sinabi niya magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi, oo. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. O dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oho. Kung ano-ano na lang. Doon sa sinasabi na... Teka Box muna. populi, wala nang tayong box. Ito daw po, mamaya. Mamaya konti, oo. Doon sa sinasabi na, teka muna, yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulin, di ba? Oo. Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Oo. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, Opo. alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan Opo. na mag-MR. Aha. Nasa sa'yo yun eh. Para bang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May ganun Yes eh. po, oo. Hindi kita binabawalan Na pumarada dyan. dyan, pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Pia Cayetano, opo. Senator Pia, halimbawa ka ako May nanligaw may sa'yo. nanliligaw sa'yo. Talaga namang, Opo. talaga bang, Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon, dahil sa ayaw mo na lang na, siguro, ayaw mo nang maistorbo ka, at sari, naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, Opo. tinapat mo na.
Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo, pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo parang ganun. Oo, naman Bawal na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Ano? Oo. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay, kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya Tinanggap niya pero nakiusap. Pwede ba naman baka naman ako kahit papaano makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na Yun ang MR. Ayun. Hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod ko. likod nyo pala yung apat eh. Sabi ko, sige, you file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Hindi ba bayaan mo silang mag-MR? Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin, Jensen, na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema. Pakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, sinabi nila dito na nag-file na on the motion for intervention. Meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Ang ibig sabihin yan, may emphasis. Kaya kung ikaw, malakas ang pakiramdam mo, mapapansinin mo yan. Di ba? May MR na. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory, Sen? Ayaw na nga niya lang sabihin, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, sige, mag-file ka. Ikaw ba? Magpapail ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay, hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Ganon? Basta, laban pa rin tayo. Yan yung mga katwiran ng isang senador. Hindi niya common sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Si Rizal. Bayani po sa digmaan ito Si Dr. Jose Rizal sabi niyo, wala na yan kanya. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong ganyan. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino no? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Ayoko yung puro optics na naman Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi yung FPJ kasi, Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. Opo. Yung FPJ kasi, tahimik yun Opo. Walang optics yun Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon. Yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang, siguro kasama talaga sa Ricardo ng istorya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay, pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Sasakay. Yung mga naunang mga pelikula. Siya ng kabayo. Ayoko ng optics Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... Parang chess. Mag-arte-arte ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalaban kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jet. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood niyo ba yung pelikula ni Little Lapid?
Ba? Guerrero. Ayun. Cuadro de Alos. At saka, masaya kahapon, ha? Oo. Hindi, nung isang araw. Nung isang araw. Nag-viral Hindi ba yung Guerrero nasa O kaya yung Hieronimo. Ayan, oo. Ha? Isip-isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron Pero tayong teka box lang. populi dito. Kasi ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang Talo ang Pilipino. talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo. Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara Yan ang ang hirap mga paratang sa Yan kanya. ang hirap pagka ganyan. Opo. Ang palaging iniisip ang Pilipino. Opo. O kung ba iniisip nyo Pilipino, ipagpalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. mga Palagay ganun. mo. Opo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon, 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa Oho. na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran diyan? Oho. Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo. Hindi sa 1 trillion, Ang talon-talo. sinabi ko naman sa kanila, Oo. pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po eh. Ilang lingwahe yung ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Aha. Lagdos. Sa Kapampangan. Ay, sa Kapampangan, Magadto. Oho. Sa Ilocano. Ilocano, Marakusol. Yan. Oh. Sa Waray. Maratudtud yan. Bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay bagitong neophyte na congresswoman. Oho. Yun naman din. Akala yung magsalita na. Ito kanya, lokohan na talaga ito eh. Ibang klaseng korte na ito eh. Oho. Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tinderong matitino. Oho. O sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Oo nga. Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado. Kahit naman sino eh. Hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ako. Hirap na akong mamaya. Papakainom pa ako ng hilaw. Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Ayun. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Oho. Naghaharap din naman kami pagka nakagawa ng tunin. Maikli, 6 months na lang eh. February 6. So, di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan, opo. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Eh, yun kasi iniisip nila kagad eh. Oho. Lalo na yung mga bumubulong. Nako. Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh.
Wala naman silang ano ang kanila lang pakinabang no, naka-impluwensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata na sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong, Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin. Ayun na nga po. Oh. Anong mangyayari? Ayun yung maganda. Yung punto. Halimbawa daw, Sen. Oo. Sabihin natin, nagkaroon ng himala. Sa kauna-unahang pagkakataon ni-reverse. Ano daw mangyayari sa naka-archive? Kaya doon ako naninindigan. Dapat hindi nyo na in-archive. Dinismiss yun . Baka gusto mo sagutin. Di bubuhayin nila. Oo. Paano daw po ba? Kailangan daw po ba ito nagkaroon pa ng botohan? Ano daw po ba ang proseso kapag isang bagay na nakabaul na, di ba? Nasa archive na. Bubuhayin. Nagbago ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nakakuha sila ng sapat na boto. Sinabi nilang, okay, pwede palang ipagpatuloy ang impeachment. Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing unconstitutional, violative of due process, parang sinabi, patay yan. Ilibing nyo, di ba? Nag-reverse ang Korte Suprema, sinabi niya buhay. Buhayin. O di buhayin mo. Bubuhayin. Pero lang kasimple, kung akong tatanungin nyo, buhay na, wala nang usap. O sige, buhay, sige, mag-ano na tayo, mag-trial tayo. Trial na tayo. Ayun. Para sa akin, ha? So hindi wala nang votation ito, Sen. Kasi Para sa akin. Kasi nga, patay. Oo. So sinabi uli ng nagmilagro, ha? Nagmilagro, halimbawa na, Nag-ala Lazaro. Isip-isipin mo biglang pagkatapos ng 3 araw biglang nabuhay. Ayan, opo. Di buhay. Paglabanan natin ngayon. Sige. Ayun. Tignan mo ngayon, pag naglaban tayo kung mabubuhay pa yan. Hindi ba? Yun naman. Hindi. Sa akin wala nang butuhan kasi sasabihin lang magbubutuhan pa kung bubuhay. Hindi na. Oo. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay Di ba sumunod kami dahil patay? Oo. Okay, susunod kami dahil buhay na. Buhay na pala. Paglabanan natin ngayon. Usapan ngayon kung mabubuhay kayo ngayon. Ayun. Di ba? Sige, bigyan natin ng chance. Halimbawa, bigyan natin ng chance. Buhay. Ngayon, bakbakan tayo. Pero kinakailangan mo talaga yung makapangyarihang bubuhay ng patay. Isipin mo 3. Nakakailang araw na bang nakalibing? Ano na po? Miyerkules yan. Miyerkules Huwebes, Biyernes, pangalawang araw. Dalawa pa lang. Isa pa. Bukas mabubuhay. Lalo na kung 1 linggo ng patay yun, dahil talagang mahirap buhayin nyo. Kasi sa Biblia, 3 araw bago mo Baka kung naging 4 na araw si Lazarus, baka hindi rin nabuhay yun . Buti nga raw, hindi pa uso yung bansa mo. Pansin ko lang, Sen, noong nagdedebate kayo. Kasi madalas din naman tayo makapanood ng debate dyan. Oo naman, Ang debate minsan nagiging debate, Debate. Yung kahapon naman, okay. Wala tayong nakitang masamang mga palitan na, yung nagkainitan ng ulo, wala. Maganda naman. Maginoo. Ang alam ko kasi sa debate dyan, pagka meron kang binanggit na isang punto at may kumukontra sa'yo, ipupunto niya rin yun, di ba? Ilalabas na yun. Nasasabihin, hindi, mali yan . Di ba? Point by point. Tama. Kasi nakita ko lang na challenge sa inyo, Sen, ay yung tungkol dun sa hindi tayo pwedeng mag-motion to dismiss kasi wala sa rules yun. Yeah, one. Tapos, hindi natin pwede itong desisyonan kasi may motion for reconsideration pa. Pero yung sinabi nyo na Mga violations, mga paglabag. Yung mga paglabag na inisa-isa ninyo. Yung paglabag ng Kamara ng Representante. Na hindi nasunod. Hindi, at saka yung walang verification, hindi nasunod yung verification, kahit isa ay, dun sa mga punto ninyo, Sen, ay walang nag-call na, ay mali po yan. Yung sinasabi nyo na yan. Yun nga yung dapat mapansin ng mga kababayan natin. Marami akong ipinunto doon. At binilang ko yung violation. Como 3 yung una, yung pag hindi mo ginawa yung unang violation, ay yung unang tuntunin, 3 kaagad yun. Dahil 3 yung complaint. Halimbawa, referral. Immediately. May 2 months bago ni-refer . Pagkatapos sinabi niya, in-include sa order of business. May dala-dala kong order of business at binigyan ko ng kopya ang Senate Secretary para sa ganun, they can check from themselves na talagang makita nila na wala talaga. Pagkatapos sabi ko, kahit na ipaghalimbawa po natin na na-include po ako doon sa 10th session day,
Pag binilang po ninyo, hindi 10 session day yun, pang 11. Bakit? Sapagkat nagsimula silang magbilang, session number 27. Umabot ng 36. Kaya, nung bilangin nila 10, hindi po. Hindi nila sinama yung December 2 na kung saan doon ang umpisa ng filing nung kauna-unahan na complaint. Session 26, bilangin mo hanggang session 36 na ginamit nila na 10 session, 11 yun. Wala man lang kumontra. Totoo eh. So mali lahat yun eh. Sinabi in-include pero hindi in-include. Ginamit 10 session, hindi 10 session, 11th session day. Aha. Bakit walang isa man lang? Maging sa camera, mayroon ng ilang press con, di ba, Wednesday, Thursday may press con sila doon, tsaka parang wala din po nag-dispute doon sa mga binanggit ninyo. Kaya, kasi nga wala silang mailalaban doon. So ang Ayun. ginagamit na lamang nila ay itong klase ng pamamaraan. Parang squid tactic. Squid tactic, wala eh. Kasi pag inisa-isa mo, tama siya eh. Pag binilang mo from 26 to 36, 11 session day, mali nga sila. Kasi ang sabi ng saligang batas, 10 session day. Kung sakaling nailagay, hindi nga nilagay eh. Palagi mong tina-times 3. Siguro pagkatapos mo lahat, baka 20 times nilang binayolate ang rules. O bakit isa walang kumontra? Ibig sabihin, napatunayan ko na napakaraming paglabag sa tuntunin. Ngayon, sinabi ng Korte Suprema, ganito ang tamang pagpapail. Ganito ang tamang pagsasaing ng bigas. Di ba? Bagong pamamaraan daw yan Sen. Hindi bagong pamamaraan. I-guide ka lang para makaluto ka ng kanin na hindi hilaw. Kasi nga hindi sila marunong magluto eh. Meron na silang tuntunin, hindi nila alam sundin. Kaya ginawa ng Korte Suprema, Nilinawan i-guide na nga natin sila. Kumbaga, hawakan mo na yung kamay niya para intakal ng tubig, ganito karami. Hindi na magkamali. Yung volume ng apoy ganito. Kung gagamit siya na sa kaldero, kaldero. Kung gagamit ka ng palayok, palayok. Palayok. Yan. Ilang kahoy ang sisindihan mo. Para lang siguro, sabi ng Korte Suprema, sus Mariosep ng mga tao ito. Pati ba naman kanya pagluluto ng kanin, hindi pa sila marunong? Meron silang tuntunin kung paano iluluto eh. Sa sarili nila yun. Bakit naging hilaw? Bakit naging magadto? Bakit naging lagdos? Ano sa waray? Hindi sinunod. Matarudtod. Hindi, kasi nga, di ba, kahit naman yung Senate Sergeant at Arms, yung kanilang, si Ginoong Reggie Velasco. Hindi Sergeant at Arms, Secretary General. Secgen pala, tama. Ang kanilang Secgen kasi kung nasunod talaga yung rules, pinakamadaling magpaliwanag May di ba? nagpalusot pa yung Solicitor General doon. Kasi ang sumagot sa Korte Suprema nung inihingi yung tama, 15 yung Solgen. impormasyon, Solicitor General. Opo. Kasi tinatanong ng Korte Suprema, meron bang discretion yung Secretary General doon sa pagre-refer ng mga complaints na kanilang tinatanggap? Meron ba siyang basihan na mag-refuse? Sabi nila, wala. Opo. Pero binigyan namin siya ng intermediate step, sabi niya. Oo. Titingnan mo sa rules kung ano yung intermediate step, hindi mo maintindihan. Anong intermediate step? Tatlo lamang yun. They are not baby steps. They are constitutional steps. Constitutional steps. Refer immediately. On the 10th session day, include mo sa order of business. And then 3 session days thereafter, proceed to the Committee on Justice. Meron gustong tumulong sa atin na i-translate sa Tagalog. Kasi balisasa sa Kapampangan. Pero bubo ang sinabi niya. Bubo, ayun. Hindi siya salakab eh. Alam ko yung salakab yung... Opo, yung ginagano nyo sa Kaya sabi ko kanina, Jen, balisasa. Kasi doon sa balisasa, merong option yung isda na tumuloy o hindi. Binibigyan naman natin ng demokrasya eh. Ilagan. Meron siyang liberty na nasa kanya. Papasok ka ba doon o hindi? So nilatag ko yung silo, Opo. balisasa. Nasa sayo. Kasi pag sinalakab mo dyan, walang Walang choice. walang Tama, option yung isda eh. Huli yun. Arbitrary ang pagkakatakbo doon eh. Yun iniiwan lang. So hindi ba binigyan natin ng tsansa? So balisasa, bubo. Bubo. Pumasok. Opo.
O yun, medyo wala silang masabi ngayon na tayo ay ano. Ginusto niya pumasok siya dun eh. Nakinig siya doon sa mga Sa magsusulsul sa kanya. No? matandang manunulsul eh. Oo. Well, ang isa sa mga nakaka-akusa na, pasensya na kayo, naiinis lang ako minsan doon sa mga ini-edit na portion na para bagang kapag ka nagtanong sila, yun bang pinalalabas na kayo ang hindi nakasasagot? Parang kare, Senador Marcoleta na tameme. Parang ganun pa ang dating sa ano eh. Senador Marcoleta, pinangaralan ni ganito, ni ganyan. Kabayaan mo na yun. Talagang Ganun ba? ganun eh. Wala naman tayong magagawa. Nasa sa kanila kung gusto nilang linlangin ang sarili nila. May mga tao kasing masaya siya pag niloloko niya yung sarili niya. Bagay, oo. Bigay mo na sa kanya. Yun ikaw naman. Kasi ako naman, kaya ko binabanggit yan, baka may mapaniwala eh. Di ba? Ang taong Ay, bayan meron eh. din siguro, pero ako nananalig ako na mas marami yung hindi nila mapapaniwala. Mas nananalig ako na yung matatalino sa ating mga kababayan ay higit na marami. Kasi mapapansin at mapapansin na yung taong yun na mahilig linlangin niya yung sarili niya at gusto pa niya na meron pang sasama sa kanya, Yun na nga po tutulad eh. sa kanya, Oo. linlangin ang sarili. Palagay ko makakakuha lang yun, konting-konti lang. Meron pa nga Pabayaan mo na yun. Meron ako, aywan ko, muntik na ako hindi makapagpigil siya eh. Muntik ako makapagtungayaw. Sabi niya, Senador Marcoleta, most hated. Most hated senator at this time. Sinabi? Opo. Hindi pa niloloko niya yung sarili niya kaya, no? Tingnan mo naman yung mga comments. Pag tingnan mo yung comment, kabaliktaran na sinasabi niya, we love Marcoleta. Ganun po ang comment eh. Sabi ko nga sa'yo kanina, si FPJ kasi walang optics yan eh. Ganon. Yung simple ka lang, yung alam nila, kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun na yun eh. Kapag gumawa ako ng optics, hindi ako yun eh. Tama. Talaga hindi, maski sa pakikipag-usap. Ayoko ng maraming Maraming arte, salita. ayoko ng maraming opo. Ano gusto mo? Ganito. Sige, ano bang ano? Pag yung marami, hindi na ako yun eh. Ayun. Yung gusto ko yung madali. Yung kawalan ng pasensya ba? Na palaging nandun. Siguro Nelson, dahil tumatanda ka, ano? Di ba? Ganun talaga. Nagiging pasensyoso. No? Ako kasi, pagka ganun nakakapikon misan. Baka kasi, kaya ko lang naman binabanggit, Sen, baka mayroon sa 10 mapaniwala, at least sinabi na sa palatuntunan ito, nabawasan, naging 5 na lang, at least may 5 tayo Diyan na ako itama. talagang tinatanggap ko yun na meron namang mapapaniwala talaga. Opo. Babalik ako sa unang paghalimbawa. Isip-isipin mo, 2 taong nilalang dyan. Opo. Kauna-unahan at ang nagpasya dyan ay hindi karaniwan ang nagbigay ng kapasyahan. Dakilang lumikha na yun, manlilikha na yun din. Opo. Akala mong imbes na paniwalaan yung lumikha sa kanila, ang pinaniwalaan yung ahas. Kaya ako naniniwala na hanggang ngayon merong ganun eh. Mapalin lang kasi daw talaga yung ahas na yun, Sen. Opo. Nung panahon na yun talagang, yung ahas na yun, hindi pangkaraniwang ahas yun. Opo. Matandang ahas yun. Matandang dragon pa nga ginamit at termino. Ha? Maniwala ka sa... Sus! Nako. Kapag ka yung ahas na yun, nandito yun. Opo. Patay sa kay Herrera. Kay Karay. May pagtagpas ng ano yan eh. Hindi. Iluluto siya nun. Marunong magluto ng ahas yun eh. Nako. Ngingiti-ngiti din po ngayon, Sen, ang Kuya Oliver de la Cruz, ang Kuya Edgar Samson, ang Kuya Julius Delgado, at ang Kuya Ara Makatangay. Ayon. Mga tagapagturo ito, Sen, at nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ganun din po ang Kuya Lioren Mercado. Ayan. Maglatag tayo ng mga reaksyon para baka sabihin ng ating mga followers ay hindi tayo nagbigay ng komento, nagbasa ng mga reaksyon. Ayan. Sundan lang din natin dyan yung ilang desisyon nga ng Supreme Court na nire-reverse nila yung sarili nila. Oo. Pero dapat maintindihan natin, di ba, Sen, na hindi na sila the same composition ng mga maestrado. Kasi lumipas na yung mahabang panahon, may mga nag-retire na, may mga nagpalit na. Kaya iba na yung ibang usapan ito, di ba? Magandang punto yun, Jen. Opo. Lalo na doon sa Ligop Cities na yun. Magkakapalitan, iba na. Iba na yung composition. Hindi kagaya nito. Itong 13 na ito, yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Merong 2 na hindi nag-participate. Opo. Pero unanimous pa rin. Alam mo kasi,
kahit na 13 lang, kasi 15 yung miyembro ng Korte Suprema and Bank. Aha. Yung dalawa hindi nag-participate, pero para sana hindi maging unanimous yun, isa sa kanila, o kaya yung dalawa, nag-submit ng dissenting opinion. So pag nag-submit ka, May tutol. hindi unanimous. Pero hindi ka nag-submit, kahit 13 yun, unanimous. So sa mga tweet, yung MR ngayon ay nakatuon doon sa 13 kaluluwa na yun. Diba? So walang nag-iba ang composition. Yes. Naliban na lang kung mayroong magbabago bago i-dispose tong MR na ito. Kaya ako nagsasabi sa kanila, kayo po ang bahala kung inaakala po ninyo na magkakaroon pa po ng milagro sa ating panahon, nasa sa inyo po yun. Di ba? Lagi naman doon may first time sen. Hindi Di ba? lang ating inaasahan ay himala o imilagro. Malay nyo, maghimala. Di ba? Yun na nga po. Oo. Naging unconstitutional din. Simpleng-simple, di ba? Oho. Merong isang provision doon na nakalagay, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Opo. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than twice within a year. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-file ka ng higit sa isang impeachment sa isang opisyal ng higit sa isa sa loob ng isang taon. More than once. Ilan ang pinile? December 2, nag-file. Opo. 4. December 4, nag-file. December 19, nag-file. Pagkatapos, pinatulog ng Secretary General at nung mag-February 5 o dalawang buwan mahigit 2 buwan na nakakaraan at saka nila simultaneous na nilagay daw sa order of business at pagkatapos wala sa order of business gumawa lang sila ng additional reference of business. Makikita mo sa journal Kaya makikita mo yung pagsisinungaling nila, hindi nila ginamit na annex yung order of business, ang ginawa nilang annex yung journal. Oho. Kasi ang isang order of business may katapat na journal. Opo. So, halimbawa, sinabi mo, order of business number 36, meron kang journal number 36. Nandun yung detalye. Babasahin mo yung number 36 na journal, nandoon pero wala sa order of business. Ayun. Ano ang kanilang pagpapalusot? Yung tatlo, in-archive. Yun Ang nga po. tanong, Naka-archive daw Oo. nasa tuntunin, pwede mong i-archive? Mukhang wala sa tuntunin Wala sa niya. tuntunin naman yung archive. Ang sinabi, i-repair mo sa Committee on Justice, hindi mo i-archive. Unconstitutional. Bakit? Ginawa daw nilang i-archive para palusitin yung pang-apat. Pwede ba yun? Pwede ka bang mamili sa 4 na impeachment complaints? Tutulugan mo siya pagkatapos sasabihin mo na lang, pinatay po namin yung 3 Sino ka para patayin mo? Oo nga naman. Ano? Kaya Korte Suprema sabi, ang klaseng, alam mo siguro kung nung nag-uusap sila, Oho. ang klaseng mga tao ito. Sinabi na nga, walang higit sa isa sa loob ng isang taon. 4 ang ginawa. December, Pebrero, ilang buwan bang pagitan nun? Isang taon ba yun? Hindi po. Ilang araw lang ang pagitan. O dapat yung pang-4 na taon. Kung hindi mo. Di ba? Iba ng presidente siguro nun. Oho. Nako. Tapos na si BP Sara nun Hanggang 2028 na lang yata si BP Sara. Aha. Opo. Oh. Saan ka naman nakakita? Kaya nga sabi ng Korte Suprema, kaya nga siya nagbigay na ng guideline Oho. Nako. Unconstitutional. It violated the 1-year bar rule. Sabi, kasi pinatay mo. Ibig sabihin, pinatay mo pero hindi pwedeng patayin. Sapagkat ang rule mo, yung una pa lang dapat, yun ang ginamit mo. Hindi yung pangalawa, hindi pangatlo. Lalong-lalo naman, hindi yung pang-4. Oho. Ito pa. Isip-isip mo, di ba, ang Korte Suprema humingi ng 11 impormasyon. Pinag-usapan natin ito Opo. Sabi niya sa House of Representatives, actually kasama ang Senado noon pero tama yung sumagot ng Senado, hindi po kami ang pagkukunan ninyo ng impormasyon sapagkat kami rin, kinukuha namin yan sa mababang kapulungan. Sa kamera, opo. Doon sa 15 na hinihingi ng Korte Suprema, alam mo, 4 doon,
tinanggihan ng House of Representatives. Ah. Yung 4 na yon Opo. ay talagang tagos doon sa tinatawag natin due process. Alam mo kung bakit? Oho. Ano yung hinihingi? Una, sabihin nyo sa amin kanya kung anong opisina o anong komite ang nag-prepare ng impeachment complaint. Gusto lang malaman ng Korte Suprema. Opo. Sabihin mo sa amin kung lahat ng miyembro na pumirma ay binigyan ninyo ng tigisa isang kopya. Yan. Oho. Sabihin mo rin sa amin kung yung articles, yung 7 articles of impeachment, nakalakip lahat ng mga dokumento ay nabigyan ninyo lahat yung pumirma. Okay? At pangapat, nabigyan ba sila ng sapat na panahon para pag-aralan, basahin, at tingnan yung mga ebidensya bago sila pumirma? Nako. 4 yun. Opo. Iisang sagot nila sa 4 na ito. At nakakatawa po sagot nila. Sen. Ito ang sagot nila. Opo. Ito pong 4 na hinihingi ninyo sa amin, kagalang-galang na kataas-taasang hukuman. With due respect. Pasensya na po kayo. Opo. Pero wala po kayong pakialam dito. Saan ka naman nakakita? Wala kayong trabaho namin to. Iginagalang mo ko, tapos sasabihin mo, wala kang Internal. Hindi ko na maintindihan kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Internal po namin yan. Internal po namin. Unang-una po, wala po sa saligang batas at wala rin po sa tuntunin namin. Ay, namin nila. Oho. O ano yun? Wardi-wardi na lang, inisip nyo na lang. Kaya nga yung mga kasama ko, uy, nakapiro na ka pala. Binasa. Hindi. Ang dami kong kasama yata. No. Oh. Ay, Kaya nako. ba't ako hindi ako binigyan? Di ba ako kasali ron? O nga, baka nga naman pumirma kayo, Sen, di ba? Kasi Bakit nila kagad sinabing, hindi pipirma yan? Malay nyo na mapapirma nyo ako, di ba? Oo nga. Oh. At nung nabasa niyo, Yun halimbawa. ang dahilan na talaga hindi kami binigyan. Oho. Sino mo 32 pages eh. Mababasa mo sa 2 minuto yun. Pero ang tanong ho ng marami at mga pangkariwang mamamayan, Sen, ano ang posibleng maging epekto sa kataas-taasang hukuman nitong ginagawa nila? Kasi parang bagang dating, bumababa tuloy yung pagkakilala nila sa kataas-taasang hukuman. Kasi parang, Hindi totoo yun, Jen. Oo. Kasi sabi na pag ginagamit nila yung salitang ang taong bayan. yan, laging ganun, Sen eh. Taong bayan, Alam mo, taong bayan. Hindi. Oho. Sabi niya, lugi ang taong bayan. Oo. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Yan, oo. Hindi yan. Ang tamang salita doon, yan ang gusto ng akbayan. Oo. Sila lang naman yun eh. Yung taong bayan, hindi. Ayaw nila. Oo. Oh, kapag kaya nga dapat palitan nila yung ginagamit. Hindi, lugi ang taong bayan. No. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Galit ang taong bayan. Hindi, ganito yan. Lugi ang akbayan. Oho. Bayan. Hindi yan ang gusto ng akbayan. Oho. Di ba? Opo. Oh, galit ang akbayan. Tsaka yung isang bayan, isang Wansang bayan. Wansang bayan, yan. Oh, Opo. yung wansang bayan at akbayan, pareho lang naman kayo ng kalagayan. Yan, Oh. opo. Pero halimbawa, Sen, ang nakasakdal ngayon, halimbawa, naging Vice President si Leila de Lima. Oh. Halimbawa, Ipaglalaban niyo. Ilalaban ko pa rin sapagkat mali nga eh. So, Ayun. hindi sa personality to. Oh. Wala akong personality. Pinag-uusapan nga, batas eh. Kung ano yung totoo. Rule of tama. law. Kaya lang, mali yung example mo, hindi magiging vice president yun. Baka si Saito, baka pwede. Si Saito, yan. Pero ibig lang natin sabihin, Sen, wala tayo sa tao. Sa tama lang tayo. Wala sa tao. Yan, opo. Coincidental lang, ang pinag-uusapan natin, Vice President Sara Duterte. Opo, oo. Oo. Pero tama ka. Oho. Sa nilalayo ng pangyayari, yun nga yung Vice President, ilalaban ko pa rin. Oho. Oh, di ba? Tayo sa tama, di ba? Sa tama lang tayo. Wala tayo sa tao. Tama po. Tama. Oh, wala pa tayong hopya dyan. Ito